So habang naghahanap akong ng content na mga files na pwede nating i-content, mga crime files, nagulat ako sa isang nabasa ko na files. Kasi para sa akin, normal na makakita tayo ng mga krimen na ginagawa ng mga tao o aktibidad ng ibang mga tao na merong mindset ng criminality. Pero ito nakita ko kasi sobrang kakaiba niya to the point na kung hindi ito naka-record sa online, maaaring hindi ito paniwalaan ng iba. Maaaring yung iba medyo magduda na totoo ba yan? Totoo ba yung kwento na yan? Kasi ito po, pangalanan natin yung ating tauhan na si Marlon Juan. Itong si Marlon Juan isa pong residente ng Apari, Cagayan. So doon po siya nakatira. Alam naman natin na ang Apari, Cagayan, napakagandang place. Napakadaming mga pwede mong bisitahin na mga lugar. Maraming mga beaches, maraming pwede kang puntahan, mga tanawin, magaganda. At syempre ang mga tao dyan, sobrang matulungin nila sa bawat isa. Pero minsan pala sa Apari, Cagayan, may nangyaring isang krimen na talagang nakakagalit na hindi mo sobrang kung iisipin mo kahit sino parang gusto mong saktan yung tao na gumawa nito kasi sobrang hindi makatao yung ginawa niya. Itong si Marlon ang ati pong suspect ngayong araw. So naka-record po ito at pwede nating ilagay ang link. At syempre hindi naman po tayo nag-upload ng gawa-gawa lamang. Lahat ng ating ina-upload ay mga totoong naka-record o umabot ng Korte Suprema. So ito yung mga files na naka-record na meron talagang kwento. Pero itong kwento ko kasing ito guys, sobrang kakaiba niya kasi ang naging place ng murder na ito ay mismong tahanan. Hindi ito yung makikita mo sa madilim na bahagi ng kalsada. Hindi ito yung makikita mong dukutan sa kung saan. Hindi ito yung makikita mong nandoon sa palayan, may matatagpo ang bangkay. Ito yung nangyaring krimen sa loob mismo ng bahay. So kung iniisip ninyo na ang bahay ninyo ay isa na sa pinaka-safe place para malese ng mga ganitong aktibidad, nagkakamali po tayo. Kasi para sa akin, walang pinaka-safe na lugar para dito. Siguro ang pinaka-safe na lang magdasal tayo na hindi mangyari sa atin yung mga nababasa natin online na mga ganito. So syempre, umpisahan na po natin yung ating talakayan. So isang gabi, nangyari po ito gabi hindi po umaga, hindi tanghali. So noong gabi ng ika-23 ng Abril taong 2001, so yun, matagal-tagal na rin pala ito. So isang tahimik na tahanan sa barangay Punta Apari, Cagayan. So sabi ko nga, nangyari yung krimen doon sa Apari, Cagayan. Naging sentro ito ng isang trahedyang hahantong hanggang Korte Suprema. So makikita natin dito talagang malalim at talagang grabe siguro talaga yung krimen na ito kasi isipin mo na nakaabot siya ng Korte Suprema So base sa Korte Suprema, bandang alas 10 ng gabi, so si Yolanda, binuksan niya yung pinto ng kanilang bahay kasi narinig niya na kumakatok yung kanyang anak. So gabi na ito kumbaga syempre iniintay niya rin siguro na dumating yung anak niya. Hindi siya makatulog kasi syempre may mga ganun na nanay na hindi sila makatulog kapag hindi pa bumabalik yung anak nila. So itong suspect na si Marlon Juan yung kumakatok doon sa pinto. So syempre binuksan siya ng nanay niya na si Yolanda. At doon sa loob ng bahay naroroon ang kanyang asawa na si Deogracias Juan. Okay? So si Deogracias Juan ay haligi ng tahanan. Siya yung ama ni Carlos Juan. Okay? So syempre dahil gabi na nagpapahinga na itong si Deogracia Juan, yung ama,
o yung haligi ng tahanan doon sa loob ng kanyang kwarto. So naririnig niya nag-uusap yung mag-ina na si Yolanda saka itong si Carlos Juan. Ayon sa record ng korte, humihingi daw si Marlon ng pagkain, siguro dahil na rin sa gutom sa labas, siguro dahil pagod, o baka may twist ito. Baka kasi may ginagawa si Carlo na mamaya malalaman nyo. Humingi siya ng pagkain doon sa nanay niya na si Yolanda. Nakasaad doon na narinig daw ito nung ama na si Dios Gracias Juan. So narinig niya na humihingi ng pagkain itong kanyang anak doon sa kanyang asawa. Tapos ilang sandali lamang ang lumipas ay narinig ni Dios Gracia ang malalakas na kalabog at pagkabasag ng mga plato sa kanilang bahay. So nung una, narinig niya muna, medyo may pagtatalo na siguro, pero syempre dahil sanay na siguro siya na merong konting pagtatalo doon sa mag-ina, hindi rin niya pinansin nung una. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, ilang saglit lamang, may narinig na siyang mga kalabog. Parang hindi normal na kalabog kasi napatayo itong ama Parang narinig niya na, teka lang parang may nangyayari ng hindi maganda. So ang ginawa niya, napatayo siya kasi narinig na nga niya na may mga ingay sa kusina na nangyayari. Ngayon narinig niya yung anak niya na si Marvin na nagsalita. Parang sumigaw yung anak niya na si Marvin. Ito yung kapatid ni Carlos Juan. Sumigaw siya kaya yung tatay nila napabangon na ng tuluyan. So lumabas siya at tumakbo palabas kasi parang sa tingin niya hindi na talaga normal yung nangyayari. Pagdating niya sa pinanggagalingan ng sigaw, ayon mismo sa kanyang testimonya na tinanggap naman ng hukuman, nadatnan niyang hawak ni Marlon ang isang matulis na bakal na tinatawag na asador. Grabe no? So pagpunta niya doon sa kusina, nakita niya itong si Marlon hawak na niya yung isang asador. Asador na ito yung parang isang matulis na bakal Matulis siya na bakal na matigas. So talagang dangerous siya kung pag-iisipan natin. So habang sinusubukan itong si Marlon na ito na saksakin yung kanyang nanay, nag-atubili naman itong si Dio Gracias. Siyempre, ikaw ba naman makakita ng ganun na yung anak mo inuundayan ng saksak yung nanay niya? Abay, kahit sino naman siguro, di ba? Mababahala. So ang ginawa niya, inawat niya yung kanyang anak. Tuluyan naman niya nakuha yung bakal ayon dito sa testimonya. Subalit hindi pa doon nagtapos ang kaguluhan. Grabe no? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko or sobrang nakaka-tilt kasi kung ako yung nandoon sa katayuan ng ama nakakabigla o nakakatrauma tong ganitong klase ng pangyayari, lalo pa mangyari to sa loob ng bahay. So nagpambuno yung dalawa mag-ama dahil nga wala na sa katinuan tong anak niya parang may sumapi na sa kanyang demonyo para gawin ito. So ayun na nga, nagkaguluhan na nga. Tapos habang nagpapambuno daw sila, itong si Marlon bumunot pa ng isang kutsilyong nakasukbit sa kanyang baywang. Isipin mo yon, meron pa siyang parang second weapon. So binalak niya rin na saksakin yung kanyang ama. Muli siyang pinigilan ng kanyang ama at nagawa namang maagaw ng ama niya yung panaksak niya, yung kutsilyo. So grabe, nagpambuno sila, hindi na malaman kung anong gagawin ng ama. Tapos nakita niya pa na bumunot ulit ito ng panaksak at mabuti na lamang napigilan niya pa. Pagkatapos nun, nung wala na talagang choice si Marlon, nandoon nakahiga na yung nanay niya, wala nang buhay. Tapos yung tatay niya hindi niya nagawang saksakin kasi nga nanlaban. Ang ginawa niya, tumakbo na lang siya kasi no choice na siya. Kung mag-i-stay siguro siya, siguro kung
ang nasa isip niya noon, kung mag-i-stay siya doon sa bahay na yon, maaaring may mangyari pa sa kanya masama, lalo pa yung ginawa niya is act of krimen. Krimen yung ginawa niya. Isipin mo na lang na yung sarili mo nanay, grabe no? Yung nanay mo na nagpalaki sa'yo, nag-alaga sa'yo, bumuhay sa'yo ng gusto, nagpaaral sa'yo magagawa mong tapusin ang buhay niya nang dahil lang sa walang pagkain. So grabe naman yun. Grabe yung ginawa dito ni Marlon at ayun, pagkatakas ni Marlon sa kanilang bahay, nang humupa ang kaguluhan, doon lamang napansin ni Diyos Gracia ang kanyang asawa. Nakahandusay na yon sa sahig, wala na itong malay, hindi na humihinga. Agad naman nila itong isinugod sa ospital kasi syempre umaasa pa rin siya kahit sa konting pag-asa na baka buhay pa yung asawa niya Kasi kahit sino siguro na may mahal sa buhay, kahit alam mong wala ng pag-asa, gusto mo pa rin umasa sa pinakamaliit o konting pag-asa na nakikita mo. Kaya yun ang ginawa niya, isinugod niya sa ospital, ngunit ang sinabi ay dead on arrival na, sabi ng mga doktor. So hindi na umabot. Maaring buhay pa siya nung isinusugod kasi dead on arrival Pag kasi sinabi natin dead on arrival, buhay pa yan habang isinusugod sa ospital. Habang nag-a-arrive siya papunta sa ospital, doon siya binawian ng buhay. Kaya ang tawag dyan, dead on arrival. So yun, hindi na siya umabot sa ospital pa. Binawian na siya ng buhay. Oh my God, grabe yung kwento na to na ang saklap, napakasaklap. Kung iisipin mo, hindi mo siya paniniwalaan kung hindi siya nakarecord, kung hindi nagawa ng isang demonyo na tao na ito si Marlon, hindi mo siya paniniwalaan kasi napakatindi ng kaso. Napakatindi ng ginawa niya kasi sarili niyang nanay yun. 'Di ba? Most of the time yung mga nakikita nating krimen nangyayari na yung mga kaaway nila. Pero ito kasi ang kaso is yung nanay niya mismo yung naging biktima. So nakaka-tilt at nakakagalit. Hindi mo maintindihan kung lalo na yung mga pamilya nitong nadisgrasya ng tao na to. So ayun na nga. Syempre pagkatapos nag-imbestiga yung mga pulis. Syempre nag-conduct na sila ng investigation dahil sa nangyaring to. O nag-witness naman yung ama nitong si Marlon kasi siya mismo nakita niya yung nangyari. So habang nag-witness siya, sinabi niya sa mga pulis na ganito ganyan at ito na yung twist. Hindi pala dahil lang sa gutom. Dahil pala ito na pag-alaman na itong si Marlon nagtitake ng droga. Yan na nga yung sinasabi natin droga Kaya mahirap pagka ang isang tao nandiyan dyan sa ganang aktibidad na gumagamit siya ng droga kasi most of the time ay hindi mo na kontrolado kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo na alam, wala ka na sa katinuan, nasisiraan ka na ng ulo kasi nga yung droga kasi unti-unti niyang sinisira yung ulo mo. At nung nag-research ako kung ano ba ang nagiging epekto ng droga sa katawan ng isang tao, ito yung nakakagulat. Lumabas doon na ang epekto nito nakakaramdam ka ng gutom, madalas gusto mong kumain ng kumain, tamang tawa ka na lang, tapos hindi mo nakokontrol ang sarili mo, kung anong gusto mong gawin, ginagawa mo. Ayun yung nakita ng mga pulis na dahilan kung bakit nagawa ni Marlon yun sa kanyang ina. So syempre dahil doon gumawa ng investigasyon ng mga pulis at nadakip naman itong si Marlon. So mabuti na lamang talaga nadakip din nila itong demonyo na ito dahil kung hindi nila nagawa yun baka makadisgrasya pa to. Lalo pa at nasa impluensya siya ng droga. So nung nadakip naman nila ito, syempre iniharap na ito sa court at doon hindi naman nahirapan ang kaso na umusad kasi
mismong itong si Marlon ay inamin niya yung nagawa niyang pagkakamali o yung krimen na ginawa niya sa nanay niya. So inamin niya mismo sa korte, kaya nangyari nasa kote siya, ikinulong siya, pero syempre yung sugat na iniwan niya doon sa ama niya at sa kapatid niya, hindi na yun mawawala. Kumbaga nakatatak na yun sa puso nila na oh my God, nawala yung nanay nyo dahil sa demonyong kapatid mo. Yun yung nangyari. So dahil nga doon, tumagal yung panahon, siguro nakamubo na rin siguro itong pamilya na ito. Actually wala akong makita na photo nila dahil 2001 pa ito, and itong case kasi na ito hindi naman siya yung klase ng case na sobrang sikat. Most of the time kasi yung mga case na sikat talaga may mga photo sila na inilalabas online. Pero ito kasi yung case na to wala akong makita na photo. So mismong record lamang nung case o nung files yung nakita ko sa online. Kaya gusto ko lang ikwento at i-share para na rin magbigay aral doon sa ating mga manonood, 'di ba? And syempre siguro sa mga tao may bisyo, mapaalak man yan, o in the worst kung nagdodroga ka man o kung ano man, sana kaya nyong kontrolin yung emosyon nyo kapag tumatama na ito sa inyo. Kasi most of the time hindi lang naman yung buhay nyo ang sinisira nyo. Minsan ganito, masisira yung isang pamilya dahil sa isang alam nyo na. So hanggang dito na lamang yung ating kwento at naway maraming nakarelate, marami sigurong natuto sa kwento na ito, na maraming nagalit syempre. So i-comment nyo dyan sa baba at i-like nyo na rin itong video na ito. Yun lamang po, maraming salamat.